at inimit ko po yung dalawang dakilang Pinay na mga 4 na taon na pong nagtatrabaho dito. Bring me back to an hour ago. Time stands still as the years go by. Dito kami sa ano ba to? Downtown. Yam and Dandas. I turned around this week and went with the fucking box, and it outed on my hand. I was like, oh, Welcome to Yam and Dandas. square. Bring me back to an hour ago. Queenie, kailan ka dumating dito sa Canada? Ano, 2008, July. Tapos, nung time na yun, ano ang naging trabaho mo? Isang buwan din akong natambay. Bakit? Pagdating ko dito, release up on arrival. Naloko. Sabi may employer ka agad. Wala din naman. After nung 1 month na yun, na wala kang trabaho, paano ka nakakita ng work mo? Through agency din, yun, sa Bolton, alaga ng matanda, double lang transplant yun. Kasi balita ko yung mga agency daw, marami silang mga, parang mga hidden agenda, yung ganun. Naranasan mo ba yung sa kanila? Yung may mga hidden agenda nga ba, mga agency dito? Yung kay sabi ko ba? Sabihin mo na! Kay, Kaya kahit ano? initial ng kung anong agency sa kung ano yung dun sa initial ng matanda. Dun sa matanda nag-recruit sa akin papunta dito. Katakot-takot ng mura, katakot-takot ng hirap. siyang nag-recruit sa'yo ka mo, bakit Oo. dumating ka wala kang employer? Oo, kasi nangako siya na mayroon akong mapapasukan trabaho dito. Kala ko maayos. Yung pala, long katuts. Ayun, nakaka-degrade. Nakaka-degrade. Talaga, parang feeling mo professional katulong. Ay, Ayun, tapos after nung chapter ng buhay mo na yon, matagal, 6 months akong dun sa double lang transplant. Oo. After nun, na-lay off yung asawa niya sa trabaho. Pati ako na-lay off sa trabaho. Tapos, ilang months din yun. Nawalan akong trabaho. Mahigit na 6 months. Kaya ko. Kasi nung nakahanap ako ng pangalawang amo, Tudyo. Ay, Diyos ko, malupit. Sabi ito, Hindi ka rin nagtagal. tatawagin ka, ilang pahinga mo. Wala. Ano lang ako doon, 2 buwan lang ako doon. Yun, tapos, namatagalan naman ako ng trabaho. Siguro, 3 to 4 months din yun. Hanggang sa natapos ko yung kahulihan kong amo, yun, mabait yun, Italian yun. Hanggang sa natapos ko yung papel ko. Para ako nabunutan ng tinik. Para ako nakalabas sa kaula. O di ngayon masaya ka na. Ano Oo. nang status mo ngayon dito? Open na. Yun, naghintay na lang ako ng papel ko. Hintay na ako ng papel ng pamilya ko. Ay, sana. Di Konti ba pa lang umalis ka na sa work mo ka mo? Sa Oo. Ano nang work mo ngayon? Trabaho sa gala. Ay, ang sosyal. Social, kasi wax in, wax out naman ako doon. Masaya kasi madaming friends. Kung saan ka na nakakapunta, marami kang namimit na ibang tao. Masaya, yun nga lang. Talagang, kung sisikapan mo, no work, no pay. Sa mga gustong bumunta dito sa Canada, anong masasabi mo? Anong gusto mong sabihin? Welcome mga professional Hi, Dek. Kamusta? Anong balita na? Kailan ka nga dumating dito? Dumating ako dito November 2007, bago mag-5 years na ako. November. Paano ka pumasok dito? Ano,
anong diferensya nung unang pamilya ngayon sa pangalawang pamilya mo? Mas gusto ko dun sa una. Paano Kasi yung ewan ko, kasi parang siguro sa culture na rin, yung sa Canadian culture, parang mas malapit ang resemblance sa Filipino culture kaysa sa Jewish. mas mabait ang mga Canadian? Saka ang ayaw ko lang naman sa work ko ngayon yung amo kong lalaki. Masyadong, ewan ko masyadong boastful siya, masyadong siyang mayabang. May pagkayabang. So, malapit mo makasama ang tawag mo. Ah, Silent. Pag pupunta yung relatives nyo dito sa Toronto, saang lugar nyo po ba sila dadalhin? Dali ko muna siya dito sa downtown para makita niya kung gaano ka-busy, kung paano ang buhay dito sa Canada, para makita niya kung gaano maganda ang downtown. Tapos, yun, punta kami sa CN Tower kasi malapit lang dito. Pwede mo lang lakarin. Ikaw, Jeng? Ako, pag pupunta nila dito, dali ko sila sa York. Malapit naman sa amin. Tapos siyempre, may subway naman. Didiretso na kami dito sa Ita na yan, sa Likutan. Tapos, pupunta kami ng Center Island. Harbourfront. Yeah. Ganda nila. Tapos, dalhin ko rin sila sa, ay, hindi naman siguro parang malambo. Anong meron sa Center Island? Ano, sasakay kami ng ferry. Hindi, merong magandang park doon. Parang, kung gusto nila yung parang isolated na park. Pero bago ka makarating, kung sasakay ka muna kasi ng ferry. Eh, maganda yung travel na doon. Makikita nila yung buong ano ng Toronto. Yung CN Tower, makita nila Tower doon. makikita yung ano lang, yung magagandang city. Ito ba maganda dito sa Toronto? Hindi pa kami pwedeng papayalan Ayun ng Tapos ang Flyway, saan natin Ano, dun sa may Kleinberg, magaganda doon. Lalo doon. Ano ba yung pag mga kinakasal, mga naka-tutorial doon, magaganda bahay doon eh. Magandang tambak ang Kleinberg. Saka sa Niagara kasi yun ang pinaka-famous na dito na spot dito sa Canada. O, doon mo rin makikita yung bridge papuntang US. Yun yung nag-connect ng US and Canada. Tapos, after ng Niagara, dadaan na kami sa Cheltenham. Saan yun? Ano pupunta doon? Meron kasi isang spot doon, parang certain spot na tinatawag nilang Atlas. Red soil siya. Parang siyang isinumpag ba? Wala siyang pero ang ganda ng sinangunan. Kahit summer. This whiskey sour, amateur hour. Raise your glass and toast your friends. Someday we will fight again. Well, your enemies, your tragedies, pocket knives and rusty chains. Where the hell is the old gang at? And all the losers can't even win for losing. And the beginners don't even know what song they're singing. Well, there's no one left around, and you're the last gang in town. And your heart can't even break when it doesn't even pound. Well, there's no one left around, and you're the last